Okay guys, tapos na tayo sa Ohm's Law. Ngayon, alamin muna natin yung pinagkaiba ng series at saka sa parallel circuit. Bago tayo magbigay ng example sa series at saka sa parallel. Ngayon, ang series connection, ganito ang itsura niyan. May voltage ka dyan, voltage source. Tapos may resistor kang ganyan, ganyan. Sa parallel naman, ganito ang itsura ng circuit niyan. Voltage source ulit. Ganyan. Ngayon, notice the difference, guys. Kung mapapansin nyo sa series, magkakakonekta lang lahat sila. Oops, R1, R2, R3. Tapos babalik siya sa voltage. Sa parallel naman, hindi siya ganun. As you can see, may node dito. Node ang tawag dyan sa mga ganyan. Na naghati, umaga dito, naghati siya. Yung current na pinapadala niya is naghati dito, tsaka sa dito. Di gaya nito. Diba? Dumadaloy lang yung current mo tuloy-tuloy, diba? Kaya nga special condition dyan is I total is equals to I1 is equals to I2 is equals to I3, diba? Yung nanggagaling dyan, same lang sa current. Kung ano yung current mo sa voltage, ganun din ang current mo sa resistor 1, sa resistor 2, resistor 3. Kaya equals lang yung current. Okay, dito naman, sabihin natin, ayan, yung pinapadalang current, ayan, yung pinapadalang current nya from voltage source is naghahati. Diba? Dadaan siya dito, dadaan na rin siya dyan. Diba? Nagigets nyo ba guys? Na-imagine nyo? Diba? Ganyan siya. Ayun ang pinagkaiba ng series at saka sa parallel. The only equals lang sa parallel is yung voltage. So, V1 is equals V2 equals V3. Same lang lahat ng volts na dumadaloy dyan. Okay. Example tayo para mas maintindihan.